dalawang events, gano'n ka pa rin ka-busy, despite your pregnancy. At least titular, kahit na busy na dalawang press con sa isang araw, hindi pa rin ako inaabot ng gabi. At least maaga pa rin ako natutulog at yun ang importante sa akin. Kumusta na yung mga morning sickness na nararamdaman? Yung morning sickness, okay na ako dun. Siguro pasulput-sulput na lang kapag meron ako naamoy na hindi ko masyadong gusto, matapang, o kaya kapag medyo nag-travel ako tapos matagtag, and medyo nahihilo ko. Pero, ano man, wala na eh. Kaya na. At malapit mo nang malaman yung gender. Oo, next week, nalalaman na lang. Anong pakiramdam? Ano ba? Excited? At si Dong ba excited na rin malaman? Sobrang excited. Pero ang sabi nga namin, babae man yan o lalaki, hindi mahalaga yan sa amin. Ang mahalaga, binigyan kami ng biyaya ng Panginoon na magkaroon ng anak. Napaka-importante yan sa amin. Sabi mo nga kanina, meron na kayong mga pinag-usapan ni Dong na names, mag babae, ganito, mag lalaki, ganito. Share ka naman sa amin. Sige. Share na lang ko isa. Kasi pag lalaki, palaging may Jose. Pag babae, sana palaging may Maria. Kasi Mary ako and then Jose Sheso. Pero hindi ko alam, baka magbago pa rin. Kasi minsan, kapag nandyan na, nagbabago pa rin eh. Pero ngayon parang ganun pa rin yung gusto namin. Mary and Joseph. Oo. At meron lang talagang nakikita na yung maliit na Oo. bump, ano? Actually, yung mga dress ko, dati kasi extra small ako, o kaya XXS, o kaya small. Ngayon nagme-medium ako kasi gusto ko may allowance ng konti para hindi na ako mahirapan, so hindi maipit yung anak ko. Diba? Nararamdaman mo na ba? Hindi pa, pero may mga times na masakit siya. Tapos tinatanong ko sa OB ko na normal ba yun? Sabi niya, kasi everyday daw lumalaki yung baby. So, everyday nakakaramdam ako ng pagbabago. Pero okay na. Kahit nahirap, iniisip ko. Bakit tuloy ka pa rin sa mga trabaho? Hindi ko kaya nasa bahay lang. At the same time, ang mahalaga kasi sa akin, hindi na muna ako nag-soap. Kasi sa soap, aarte ka, may emotion kasi dun eh. What if sa eksena umiiyak ako, hindi ko alam kung anong magiging epekto nun sa anak ko. So ayaw ko i-take yung risk na mamaya maapektuhan siya. So doon na lang ako sa safe na mag-pictorial ako, may press ko na ako, tapos relax lang, masaya pa. So pagdating ng gabi, tulog na. So hindi pa rin ako pagod. At si Dong, mas warrior pa, no? Sobra, kasi sa totoo lang, kung siya yung papipiliin, ayaw niya nag-pictorial ako, ayaw niya umaalis ako ng bahay. Pero sabi ko, my God, hindi ko kaya sa bahay lang. Actually, kung aalis naman ako, konting oras lang naman. Tapos bumabalik ulit ako. Siyempre nag-worry siya kasi palagi akong sing, gusto niya palagi akong relax. At sabi mo, kahit malalaman niyo na yung gender, i-keep secret yun muna, Secret muna. Secret muna. Bakit? Wala lang, hindi naman sa pinagdadamot namin, pero sa lahat na nangyayari sa buhay namin, sinishare naman namin yan sa mga taong nagmamahal sa amin. Pero kung mapapansin mo, hindi nga ako nag-baby bump sa Instagram ko eh. So gusto ko siyang namdamin with sa anak ko sa akin at sa asawa ko. Ang dami nakita dun sa pinost nyo ni Dong. Nakakaloka nga yung asawa ko eh. Siya pa yung post. Nakakatuwa kasi para sa isang lalaki at asawa na ma-appreciate niya yung mga bagay na i-give up mo at binibigyan mo prioridad, yun talaga para sa akin. At sabi ko nga sa punto sa buhay ko ngayon, ang mahalaga sa akin yung pagbubuntis ko at yung asawa ko. Susunod ko naman ang mag-request, mananawagin sa kanya. Ayaw mo pagpa-post naman kayo ng gano'n. Oo naman, darating tayo sa panahon na magpo-post naman talaga kami at ipapaalam naman namin. Pero sa mga araw-araw na nangyari sa buhay ko, sa pagbubuntis ko, sa amin na lang. At sabi mo nga pag nanganak ka, mag-breastfeed ka. Kasi recommend yan ng doktor ko and then lahat ng kakilala ko na naging mommy and syempre si mama yan din ang sinasabi sa akin na walang mainam kundi yan ang gawin ko sa magiging anak ko. Parang mas healthy siya, hindi siya sakitin. So sabi ko nga, konti lang yan sa mga dapat ko pang gawin para sa kanya. Kung kaya ko ibigay ang lahat para mas maging open siya at maging healthy, lahat yung gawin. So, pati ba ninong at ninang kapag-uusapan nyo yun? Doon hindi pa kami pumapasok. Hindi pa kami pumapasok. Pero tulad ng kasal namin, lahat ng entourage, lahat na nandoon, lahat ng mga ninong at ninang, lahat naging parte ng buhay namin. For sure, kung sino man ang magiging ninong at ninang ng mga anak namin, mahalaga din sa amin ang mga tao. Ready ka na ba? Check na paglabas ng baby, ang dami-dami ng mga offers ng
mga Actually, mga endorsement? meron lumalapit sa management na kung gusto ko daw ng ganito, gusto daw po ni. Sabi ko kasi ayaw ko munang pangunahan yung anak ko kasi hindi pa naman lumalabas, hindi pa nga lumalaki masyado yung tiyan ko. So sabi ko, wag na muna. Pero syempre nagpapasalamat kami na sa mga produktong ito, kami ang naiisip nila at yung anak ko yung naiisip nila. Pero wag na muna. Basta ang Nanating tayo no? dyan. Palakihin ko muna. Masaya lang na para bang buong mundo excited. Oo, kaya nga sabi ko nga, kung meron man ako isa mang dapat ipagpasalamat, ito yung mga taong nagmamahal sa amin, nagdadasal araw-araw sa akin na maging healthy yung anak ko, na makaya ko ang pagbubuntis, at yun lalo maging matibay yung pagsasama namin ng asawa ko. So, dun pa lang sabi ko nga, sobrang thankful kami na may mga taong nagdadasal para sa amin. At isang excited, ang lolo ng yung baby, your dad. Oo, sobrang excited niya. Parang everyday tinitext niya ako, kamusta ka na? Okay ka ba? Naliliyo ka ba? May gusto ka bang pagkain? Sabi ko nga, Papa, kahit naman may gusto akong pagkain, hindi mo naman mabibigay, hindi mo naman madadala. Bago madala dito yung months pa. So nakakatuwa, pero sabi niya nga, gagawa at gagawa siya ng paraan para umuwi siya. Ganun siya ka-excited. Sobrang natatouch ka ba sa gestures ng mga tao sa paligid mo? Sobra. Sa management ko pa lang, maglalakad lang ako, kailangan nakaalalay, kailangan nakaganito. So, nakakatuwa dahil kung anong pagpapahalaga ko sa sarili ko at sa anak ko, ganun din yung mga taong nakapalibot sa akin. Sabi ko na napaka-importante para sa akin. Sabi ko sa punto sa buhay ko ngayon, ang mahalaga sa akin, yung mga nakapalibot sa akin na nagdadasal at nagmamahal sa akin.